Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Ang tigas talaga ng ulo ni Terry Ridon, no? Ito, si Senator Lacson. Galit na si Senator Lacson, eh. Na parang hindi maintindihan ni Terry Ridon ng Jinky Luistro tungkol sa BIR box ni VP Sara. At ito pa si si Drilon, sabi niya, kung hindi papayagan ni Marcos na hindi ilalabas ang tax records, bibisa na magkakaroon daw ng EDSA. Oo. Baka kung ano nangyari kay ERAP noon ay posibleng mangyari sa impeachment ni VP Sara. Kaya sabi ni Drilon nga, oy, hinahamon ko ang presidente. Ilabas nyo ang tax records ni VP Sara. Itong si Ping Lacson, parang nagalit na. Ping Lacson, impeachment court hindi maaring lumabag sa batas sa usapin ng BIR record. Tingnan nyo ha. Supalpal kayo Luistro. Supalpal kayo Tireredon. Drelon, supalpal kayo. Mag-senator judge muna kayo bago kayo mag-control-control sa kanila. Sabi nila, so i-share ko sa inyo kung ano ang sabi ni Senator Lacson, mga kabibig. Gano'n ba kalaki yung ebidensya itong BIR box ni Pipi Sara, yung tax record ni Pipi Sara? Kayo din, kung ilalabas daw ninyo ang tax record ni Pipi Sara, maglabasa na daw lahat ng mga tax records. Hindi lang kay Pipi Sara. Sabi ng mga netizen, lalong-lalo na yung House Prosecution Panel, ilabas nyo ang mga tax records nyo. Tingnan natin kung kumusta na ba ang tagong yaman nyo. Hala, sabi ng mga netizen. Kung akala nyo sa panahon ni ERAP, hindi pa uso ang social media at pwede pang mabilog ang utak ng mga tao sa kung anong ilabas ng media, ngayon, lantaran na lahat ng mga pangyayari. Alam na ng mga tao kung sino ang sinungaling, sino ang gumagawa ng issue, sino ang may gusto na itong opisyal na ito ay matanggal sa pwesto. Ito kabibig, sabi ni Panfilo Lacson, impeachment court hindi maaring lumabag sa batas ng BIR record. Yan ha. Noong House Committee Justice hearing ni Jinky Luistro, di ba, nagbutuhan pa kayo kung sinong gustong buksan ang BIR box at mostly at nakita ang mga makabayan black gustong buksan pero yung ibang mga congressman natakot. Ngayon naman, gusto yata ng House Prosecution Panel ang senator judges ang lalabag sa konstitusyon, 'di ba? Lalabag sa batas. Ito sabi ni Lacson, impeachment court hindi maaring lumabag sa batas ang usapin sa BIR record. Iginiit ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi maaring maisantabi ang impeachment court ang umiiral na batas sa pagtalakay sa kahilingan na mabuksan ang mga tax record ni VP Sara. Ayon kay Lacson, dapat sumunod ang impeachment court sa mga rekisito ng National Internal Revenue Code kabilang ang pagkuha ng nakasulat na otorisasyon ng Pangulo bago mabuksan ang selyadong green box ng Bureau of Internal Revenue naglalaman ng tax records ng Vice Presidente. Binigyang diin niya na ang kanyang posisyon ay nakabatay sa rule of law at hindi sa pagsuporta sa alinmang panig sa impeachment trial. Dagdag pa niya, hindi niya magiging batayan ang anumang posibleng interpretasyong politikal sa maging desisyon ng Pangulo kung magbigay ito ng written authority dahil ang mahalaga ay ang pagsunod sa itinakda ng batas. Yan, kabibig ha? Si Lacson, sabi ng iba, feel ko talaga si Lacson kakampiyan ni VP Sara. Feel ko talaga itong si Lacson ha, nagmaskara lang yan. Pero sabi naman ni Lacson na ang kanyang posisyon ay nakabatay sa rule of law. Kung ano ang dapat sundin. At hindi yun tungkol sa politika. On the other hand, kabibig, naku, ang kapal talaga ng mukha. Ang tigas talaga. Parang hindi makaintindi ito si Terry Redon, no? Kabibig ko, BIR box, ipapakuha ng prosecution kahit walang go signals ni si Presidente BBM. Ay, ewan ko sa kanila. Parang nagmamadali.
Excited silang ma-impeach VP Sara. Sabi nga ni Lacson, anong sabi ni Lacson? Na hindi pwedeng lumabag sila ng batas. Hindi pwede na ipapakuha diretso-diretso. Kailangan talaga ng authority letter galing kay BBM. Pero itong House prosecution, sabi nila, ipapakuha nila. Ipasusupina nila. Kahit ipasupina nyo pa yung BIR box, walang authority galing sa presidente, hindi talaga yung mabubuksan, mga hainako. Sabi ni Redon, it is something that can in fact be requested even without executive approval. Pero kung buksan, kailangan ng executive approval Redon. Kahit ano pang gagawin yung pag-request ng BIR box, i-request natin ang BIR box, pero ayaw ng presidente o walang authority ibinigay ang presidente na buksan yan, wala talaga kayong karapatang buksan yan. Kahit ilang times yung pang ipasupina yan. Kasi lumabag sa batas talaga yan. Ayon kay Chua naman, at the end of the day, ang ating pong saligang batas, ang supreme law at accountability ng mga tao na nasa gobyerno ang mas mainam kaysa po ang pagtatakip ng mga ebidensya. Hindi naman pagtatakip ng ebidensya yan. Rule of law yan. Ano ba? Ito si Chua, lawyer to, no? Hindi na naintindihan ang rule of law. Buti pa si Lacson, hindi siya lawyer, pero alam ni Lacson na labag sa batas yung buksan ang BIR box. 'Di ba? Anong accountability? Puro lang accountability ang mga pinag-uusapan nyo. 'Di ba, kabibig? Kasi excited nila silang malaman sa 4.4 billion na pumasok sa bank account ng mag-asawang Duterte Carpio. Ay nako, ewan ko sa inyo. Yung talaga ang palagi nyong tintingan ba nga itong 4.4 billion na ito. Ano ba? Confidential funds ba ang pinag-uusapan natin or ill-gotten wealth ng mga asawang Duterte? And do you think, kabibig, si BBM, hahayaan niyang buksan ang BIR box? Baka magkagulo. I don't know. Ano kaya ang magiging reaction ng mga netizen tungkol dito? Di ba, kabibig? Ay, nako. Ito, Nako, ewan ko, kabibig. Ayon nga ni Sal Panelo na itong si Chis Escudero dapat nga na mag-aral ng mabuti. Oo. Sa bilang presiding officer. Hala ka. Ay, nako mga kabibig. Ano bang nangyayari, kabibig? Ito si Sal Panelo, kabibig. Ito po si Senator Sal Panelo hinggil sa pagiging biased ni Chis Escudero. Hindi pa nga na-resolve itong pagiging presiding officer ni Chis Escudero sa Korte Suprema. BIR box na ba ang pag-uusapan, lalong lumabag sa batas. 'Di ba? Eto muna si Sal Panelo, kabibig, pakinggan natin kung kumusta si Chis Escudero. Kaya yan ang problema kasi. Nilagay niyo si Escudero, lumalabas na ang kulay nito. Kasi bias. Parang nag-aabogado ka sa prosecution, pumapayag ka sa mga maling prosedimento. Attorney Sal, ano pong masasabi niyo sa ginawang pahayag ng presiding officer regarding sa pagbibigay ng mga pahayag na maaaring makaka-apekto sa buong paglilitis? Unang-una, hindi siya dapat talaga presiding officer. Masyado siyang bias. Tingnan mo, yung sinasabi niya, i-delete ko man. Nasabi na. Yeah. Ikaw nga ang pumayag Kung hindi ka pumayag na magsalita, magtalumpati yung prosecution sa isang tanong ng senador na hindi naman yun ang dapat nasagot, pinayagan mo Ikaw ang may kasalanan. Huwag mong itatapon ng sisi sa iba. Hindi ka marunong mag-preside. Yan ang katotohanan dyan. Pangalawa, alam po ninyo, yung pag-limit, nililimitahan nila ang mga senador judges na magtanong sa 2 minuto lang, Jesus Mariosep. Hindi ko malaman kung saan nila nakuha yun na dapat ganun. Hindi mo po pwedeng pigilan ang senador at judge. Senador judge. Bakit kayo? Mga huwes kayo Hindi ho ba, tingnan nyo bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa Supreme Court, hindi ba kadalasan, hindi naman kadalasan,
may mga lumalabas na hearing sa Supreme Court. 15 sila. Nakakita na ba kayo doon sa isang justice na nagtatanong na nilimit ang sarili niya sa 2 minuto? Umaabot pa nga ng kalahating oras ang pagtatanong eh. Bakit? Kasi kailangan na dapat ang bawat judge, senador ay magtanong kayo para hanapin yung katotohanan. Hindi kayo dapat pigilan. Whether ang tanong nyo, kasi sinasabi niya, hindi, baka ang tanong mo magpe-prejudice, hindi. Kahit na ang tanong mo na parang lumilinya kang kakampi ng prosecution o kampi ng defense, okay lang yan. Kasi naririyan naman ang bawat panig na po pwedeng sumagot sa mga tanong mo at sabihin na, ikaw, pero hindi naman masama like yung si Ontiveros. Hindi yung totoo na gaya ng obserbasyon ng isang senadora na yung tanong na yun, mali. Kasi ang tanong niya, ang ganda nga ng tanong niya. Ang tanong niya, hindi niyo naman naprobahan na nagkontrata ng assassin. So, ano ito? Ano itong presentasyon mo? Ito bang testigo ito? Pagpapatunay ba ito na meron ngang pagbabanta na ito ay isang impeachable offense? O ito ba, ano ba ito? Ito ay masamang asa lang ng presidente, ng vice-presidente. Hindi yung masamang tanong yun. Magandang ang tanong yun eh. Bakit mo ipagbabawal? Hindi mo po pwede ipagbawal. Kahit na ilang oras kayo dyan magtanong, basta hanapin niyo ang katotohanan. Mali ang rules na yan. That's why I suggested, nung makausap ko si Senate President Gatchalian, sabi ko, mali ang rules ninyo. Eh mga judge kayo eh. Kailangan bigyan kayo ng lahat ng pagkakataon na itanong nyo ang gusto nyong itanong. Kahit na anong tanong. Kaya huwag kayong mag-alala kung ito parang kumakampi ka. Hindi yun. Kalimutan yung kumakampi. Ang mahalaga ano yung tanong mo at anong sagot para malaman mo yung katotohanan. O kaya, yan ang problema kasi. Nilagay niyo si Escudero. Lumalabas na ang kulay nito. Kasi bias. Parang nag-aabogado ka sa prosecution. Pumapayag ka sa mga maling prosedimento. Bakit pinalitan si Gatchalian? Kasi si Gatchalian, medyo mahihirapan sila rito, independent-minded. So, hindi mo ito makokontrol. Ito si Escudero, hindi ba? Bumaliktad na nga eh. O, dito, kontrolado mo na. Ang katotohanan dyan. Ay, naku. Okay. Tayo bukas kabibig kung ano ang mga updates sa impeachment ni VP Sara. Yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.